Kung eto nga ho mga kababayan, dagdag na pasahod po sa ating mga kasundaluhan. Gusto pang politikahin ng mga DDS. Hmm, Sinasabi ho kasi ng mga DDS, "Naku, kaya dinadagdagan ni, Bongbong Marcos," ganyan na. "Kaya dinadagdagan ni Marcos Jr." Ganyan sila tumawag kay pangulo, 'no? "Yang mga sweldo ng kasundaluhan." Kasi ayaw niya na magkudeta ang mga 'yan. Sino ba naman ang gugustuhin magkaroon ng kudeta? Pero hindi ho, mga kababayan. Kung maalala niyo po, 'no, napansin ng ating pangulo yung isa sa kasundaluhan natin na nabulag ho, 'no, sa gitna ng labanan. Hmm, Kaya po sabi niya, naku, nabulag na nga, nag-alay na nga ng mga mata niya, sa ating para sa ating bayan tapos tatanggalin pa, aalisin pa. O, 'di po ba? Siguro doon po nagsimula lahat mga boss chipamo, sir, talagang ang buhay ng ating mga kasundaluhan, mga kapulisan at yung mga lumalaban para sa ating bayan ay napakadelikado. Isang paa ang nasa hukay. Kaya deserve naman siguro ng ating mga kasundaluhan at kapulisan kung taasan po at dagdagan ang sweldo ng ating mga kasundaluhan, mga bossing. Walang kinalaman sa kudeta. Chismis. Mga DDS lang naman yung mga ganyan. 'Di ba? Mga DDS, mariing itinanggi ng Malacanang ang mga espekulasyon tinaasan umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang sahod ng mga sundalo dahil sa kumakalat na usap-usapang may nanghihikayat umano ng kudeta. Naku, wala ho. Maniwala kayo diyan. Yung mga nagsasabi lang naman po yun, mga retired nila, 'di ba? Alaga. Aurelia Aurelia Adena at Mama Love, shoutout sa inyo. Yung mga retired nila, yung malalaki puan tiyan na pumupunta doon sa kanilang mga rally. Yung kala mo nakagano'n, mga bondat militar. Dapat pinagtatatanggalan nga ho yan ng kanilang mga pensyon, eh. Dapat pinagtatatanggalan po yan nung kanilang mga nakukuha sa gobyerno, eh. 'Di ba? Tignan mo, panay paglaba sa gobyerno. 'Di ba, Tato at Joanna Berliner? Ayon kay Press Officer Claire Castro, walang kinalaman ang dagdag sahod sa anumang political noise at simpleng tungkulin lang ng Pangulo bilang Commander-in-Chief, 'no? Ayan, totoo naman, Asa na? Ang magbigay pugay sa Armed Forces of the Philippines, mga kababayan. Saklap, 'di ba? Pero 'pag sila gumawa niyan, naku, papuri, papugay, naku, napakagaling. 'Di napakasimple lang po niyan. Yung atin pong mga kasundaluhan, yan po yung mismong, nasa harapan po lagi kapagka pagtatanggol po. Ang masaklap pa nga po nun, naalala niyo si Meow Meow, sabihan pa ng korap yung yung tawag dito, Coast Guard natin, 'di ba? Ngayon, tuloy. Ang pagkilala po sa mga kasundaluhan, hindi po ito nababatay sa ingay o political noise. Karapatan po nila at dapat pong kilalanin ang kanilang pagiging bayani ng ating bayan. Sabi po ni Attorney Claire Castro. Correct. 'Di ba? Tanong, ang COA ba may naamoy na mga overpricing sa mga project ni PBBM compare sa mga biniling laptop, CCTV at motor ni BP? Parang wala po akong narinig. 'Di ba? Ang narinig ko po yung CCTV worth magkano? Magkano yung CCTV? 200,000 kada isa. Grabe, Ito nga yung sa amin, CCTV namin. Although sa bahay lang 'yun. Pero magkano lang ho, mga kababayan? $40 kada isang peraso nung sa kanila 200,000. Tapos yung laptop magkano? 301,000. Ay hindi, nagkamali lang daw, 'no? Nagkamali lang daw. Kasi daw, ang imbis na isulat nila na laptop doon na worth 3.9 million, iba. Iba daw talaga yun. No?
ano daw ho yun, photocopier daw po na dinonate. Pero bakit gano'n? Ang layo naman 'no, kung meron typographical error dun mga bossing, eh, siguro mga letra-letra lang po, pero hindi yung kabuuan tapos with matching price pa ho. Nakita, nasilip ng COA. Kung hindi ho nasilip, nakita yon mga bossing, naku lusot na po yun. Nakatala po sa libro ng kasaysayan mga kababayan. Laptop, ₱301,000 kada isa. Eh eto nga ho, kaming mga vlogger ho, mga bossing, pagka kami nag-a-upgrade, naghahanap talaga kami nung napakataas na resolution at talagang yung mga gaming PC ho, mga bossing. Hindi naman umaabot ng 300,000. Etong laptop ko nga magkano lang yata 'to, 50,000 lang yata ho ito. Ano po, at kumbaga ilang ilang taon ko ng napapakinabangan. Oh, ayan oh, eto balik tayo dito, ini-issue pa. Hayaan niyo na sa mga kasundaluhan. Tsaka ano, huwag niyong pag-awayin yung mga kasundaluhan at yung mga teacher kasi ito ho, mga bossing, si Kiko Barsaga, mga kababayan, tignan niyo, ay wala, hindi nailagay. Pero nag-post siya mga bossing, parang pinag-aaway niya yung kasundaluhan at yung mga teacher. No, sabi dito tuloy, napansin ni Puso Nibok, Congressman Barsaga, mali po ang framing ninyo at masama ang intensyon ng pagkukumpara na ginagawa nyo. Una, hindi lang AFP ang sakop ng umentong ito kasama ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, BJMP, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at iba pang mga frontliner. No? Kaya mali yung iniisip ng mga DDS na dinagdagan ng sweldo yung mga AFP eh. Kasi ano eh, kasi ano tawag dito? Kasi natatakot si Bongbong Marcos na magkudeta eh. Ayan, kasama BJMP, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, at iba pang mga frontliner at PNP, Bureau of Fire Protection pa. Lahat po yan, mga bossing, ang trabaho niyan ay ang isang paa ay nasa hukay ho. Sabi ni Joanna Berliner o Berliner, ano ba, paano ba i-pronounce yan? 50M lang? Hindi, 50,000 lang. 50 million ba sabi ko? Hindi, 50,000 lang, no? Yung ating laptop. Oh. Kasi ho, mga kababayan, kapag ikinumpara o inihambing mo to doon sa mga gaming laptops na talagang ginagamit ng mga mayayaman na mga vlogger, mani-mani lang ho ito. Yung kanila, 100,000 nasa ganon, no? Tuloy, watching from Ohio, si Rowena Crow, shout out po sa inyo, no? Ito po yung mga taong unang sumasalubong sa peligro, correct? Giyera, sunog, lindol, baha, hostage taking, terorismo, smuggling at kung ano-ano pang banta. Ito yung mga taong walang choice kung hindi sumugod, no? Kahit buhay ang kapalit. Oo. Dito sa sa kinaroroonan ko, mga kababayan, nag-post sila. Nag-post sila na kumbaga naghahagilap sila nung mga gustong maging pulis. Sabi ko, ako kaya. Kaso may oras eh. May oras trabaho. 8 hanggang 10 oras daily. Ayoko. No? 5,000 ho ang sweldo, mga kababayan. 5,000, magkano yung 5,000? 350,000 sa pera natin, no? Sabi ko, ayoko. May pasok, no? Aabot ng 8 hanggang 10 oras everyday. Oh, no. Wala. No? Tapos naisip ko din ho, mga kababayan, ang pulis ba, ano ba gagawin ng pulis? Naku, kapag kayong may mga nasagasaan, tapos naku, kailangan mong puntahan yun. Kung ikaw madirihin ka, hindi ka sanay makakita ng mga kung ano-ano mga gano'n, labas taku, labas yung mga itlog, etc., duguan, no? Kung hindi ka sanay, wala, obligado kang puntahan yun. Tsaka yung mga ratrata, no? Obligado ka din. Yan ang mga kapulisan. Yan po yung trabaho nila. Di ba? Mahirap, mabigat, no? Kapag kami nanggugulo na kunyari nagsusuntukan yung mga DDS ninyo doon tapos nagratatatatatatat doon sa lugar nila. Obligado ka din pumunta doon kung pulis ka. Ganun po ang hirap ng mga trabaho ng mga ito. No?
Pangalawa, Congressman, malinaw sa batas na hindi naiiwan ang sahod ng mga guro kasama sila sa Salary Standardization RA 11466 na may tranches, no? 2024 to 2027, ibig sabihin, taon-taon may dagdag na sahod ang mga teacher. Pareho sila ng salary schedule ng lahat ng civilian governments personnel. O, hindi naman eh. Kasi ang gusto niyan, inggitin po yung mga teacher. O, yung AFP, oh. Tingnan nyo, tinaasan kayo. Hindi, oh. So, gusto nilang pag-aklasin din po yung ating mga guro. Kung magkano ang increase ng civilian plantilla, ganoon din ang adjustment ng public school teacher at deserve nila iyon. Pero kami pong MUP, sundalo, pulis, bumbero, jail officer, Coast Guard, matagal na kaming napag-iwanan ng sahod. Kapag kaho sa ibang bansa. Ayan, tingnan nyo, kapulisan dito, mga kababayan, $5,000. So, kung i-convert mo yon sa US dollars, $6,250 ang $5,000. No, ang laki. Di po ba, mga kababayan? Ang laki. O, kasi nga, alam ng gobyerno na talagang nasa bingit ng kamatayan o nasa hukay ang isang paa ng mga ganyang trabahante, ng ganyang mga trabaho. Kaya, huwag niyong batikusin, mga DDS. May mana nga lang yata kayo talaga. May masabi na lang, no? At ano sabi ng AFP? Sila ay patuloy na nakasuporta kay Pangulong Bongbong nakasuporta sa konstitusyon ng Pilipinas. No, hindi sila sasama doon sa mga patawag rally-rally ninyo. Alaws yan. 'Di ba? Hindi aamas yang mga yan diyan. Kaya po diskumpiyado sila eh. Kaya po gagalit sila. Mas mabuti na ipasahod kaysa kurakutin, sabi ni Pad Rogelio Sarion. Sabi ni Danilo Garcia, Bato, saan ka na? Inintay ka na ni Digong sa Hague. Oh, gusto nyo na po ba si Bato de la Rosa, mga kababayan?